God told Joshua, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Joshua means Jehovah is salvation. It's like a sneak peek into what the book of Joshua is all about. We see God's faithfulness, power, and justice. He brings down walls, delivers victories, and fulfills His promises. As faithful and present as God was with Israel, so He is with us today. We are taught to walk by faith and not by sight, and see what it means to trust, surrender, and obey the Lord. Together, let's behold God's glory in this new sermon series on the book of Joshua. Take hold of what God has given, only here at GCF Ortigas. Nagpapatuloy po tayo sa ating seryan, mga mensahe sa Joshua. Malapit na po tayong matapos. Chapter 21 na po tayo. Take hold of what God has given ang tema ng ating serye. At ang title ng ating mensahe ngayong hapong ito, Take hold, ang lahat ay Kanyang tinupad. Yan po ang title. Ang lahat ay Kanyang tinupad. Nabasa naman natin kanina, yun po ang essence ng ating binasang mga talata. Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoong Diyos, sa hapong ito, kayo po mangusap sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na salita na aming bubuksan at babasahin at ipapaliwanag. Kayo po ang magbigay ng linaw sa aming pag-iisip sa pamamagitan ng inyong diwang banal. At nawa, Panginoon, ang kanyang kapangyarihan na nananahan sa amin ang siyang mag-udyok sa amin na sumunod at maging tapat sa pagsunod sa inyong mga ipag-uutos sa amin ngayong hapong ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, malayo na ang ating binyahe sa Promised Land. Tayo po'y nakarating na dito sa point na 7 years after sila ay pumasok sa Promised Land, ang Israel ay naihati na sa bawat isang tribo ang lahat ng kanilang minanang lupain. Tinalo na nila ang lahat ng kaaway nila na nararapat nilang talunin at naukapahan nasakop na nila ang buong lupa ng Kanaan. Maaaring hindi pa ang lahat ng lugar ay kanila ng kontrolado, pero sapat na kontrolado nila ang lahat ng dapat na kontrolado sa lugar na iyon. Tapat ang ating Diyos. Nakita natin kung paano sila pumasok, tumawid sa River Jordan, isang napakalaking pulutong ng mga tao, 2 milyon, mahigit siguro, na sabay-sabay tumawid sa isang patag at sa isang tuyong lupa sa kalagitnaan ng lumaragasang ilog na pinahinto ng Panginoon ang tubig upang sila ay miraculously makatawid papasok sa Kanaan. At pagdating nila doon, nakita natin ang kanilang tagumpay laban sa Jericho, kung saan sila ay basically nanambahan lang, umikot sa siyudad na iyon, nanalangin, umawit, at sa pangunguna ng kanilang mga pari ay kanilang nakita ang kapangyarihan ng kamay ng Diyos. Bago pa noon, nakita natin kung paano tinunaw ng Diyos ang puso ng mga kalaban nila na nangatakot na sila lahat bago pa sila dumating. Hinanda na ng Diyos ang kanilang tagumpay para sa pagpasok nila sa Kanaan, tapos na ang boxing, ika nga nila. At unti-unti, sa bawat pagsunod ng Israel sa kanilang pagsulong, na okupahan nila ang northern tribes, ang southern kingdom, na okupahan nila ang gitna ng Kanaan, ang mga kabulubundukang lugar, ang mga patag na lugar, kanilang nasakupan na lahat. Natalo nila ang ilang mga hari, 5 hari na nagsama-sama upang sila'y kalabanin, ngunit kanilang tinalo. Natalo rin nila sa Southern Kingdom ang isa pang pulutong ng mga hari
na nagsama-sama at naipakita pa nga ng Diyos kung paano siya nagpaulan ng mga bato galing sa langit, hailstone. At ang tinatamaan lang ay ang kanilang mga kaaway. Dahil ang Panginoon ang nakipaglaban at nakipagdigmaan laban sa kanilang mga kaaway. Malinaw na malinaw, ang Diyos ang nasa likuran, nasa harapan, at nagtatakip sa buong bayang Israel sa kanilang pagsulong sa lupang pangako. Mga kapatid, ang lupang pangako, katulad ng ating sinabi, ay isang larawan ng ating buhay Kristiyano. Huwag nating iisipin na ang pagtawid sa lupang pangako ay parang pagpunta sa langit. Hindi po. Kasi po, sa lupang pangako, marami pa ho silang ginawa. May mga digmaan pa, may mga trials pa, may mga suffering pa. No? Kailangan pa ng tapang, kailangan pa ng kapusukan. Ang pagpasok po sa langit, hindi ganon. Kaya maaari lamang nating tignan ang pagpasok sa lupang pangako bilang isang larawan ng ating pagsulong sa ating buhay Kristiyano. Tiyak na po ang ating destinasyon. Tiyak na po na tayo ay papunta sa langit. Sapagkat ang nagtiyak niyan ay hindi ang ating mga mabubuting gawa o ang ating mga pagsisikap, kundi ang isang buhay na walang bahid ng kasalanan, isang kamatayan na nagbayad sa ating kasalanan, isang ginawang tapos ng gawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo may katiyakan na sa huli ng ating buhay Kristiyano, tayo ay makatatanggap ng gantimpala, kalwalhatian sa kanyang piling sa langit. Hindi po yun ang promised land. Ang promised land po natin ngayon. Yung ating pagbaybay dito sa buhay na ito. Yan po ang hinahalin tulad natin dito na pagpasok ng Israel sa promised land. Sa nabasa nating mga talata, ito po ang pinaka-climax, pinaka-summary statement, pinaka-buod ng buong aklat ng Joshua. Narating na po tayo dito. Joshua 21 verses 43 to 45. Tinupad na ng Diyos ang lahat ng kanyang ipinangako sa Israel. Lupa, kapahingahan, tagumpay, at katapatan. Gayon din mga kapatid. Sa ating paglalakbay sa ating buhay Kristiyano, dito sa mundo, bilang mga alagad ni Kristo Jesus, taglay din natin ang katiyakan ng kanyang katapatan sa atin. Ang una nating makikita dito ay tungkol sa kanyang tinupad na pangakong lupa. Ang title po natin, ang lahat ay kanyang tinupad. Una ay ang pangakong lupa. Nasa verse 43 po. Thus the Lord gave to Israel all the land that He swore to give to their fathers, and they took possession of it, and they settled there. Ang pangako ng Diyos na ito, ang sabi sa verse, He swore to give to their fathers. Saan po natin mahahanap yun? May pangako po ang Diyos. Nagumpisa po kay Abraham. Genesis 15:18. On that day, the Lord made a covenant with Abram, saying, to your offspring I give this land, from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates. Tapos pinangalanan niya ang lahat ng mga bayan na kanyang tatalunin at sasakupin upang maibigay ang lupa sa Israel. Binigay din niya ito kay Isaac sa Genesis 26:3. Sojourn in this land, and I will be with you, and will bless you, for to you and to your offspring I will give all these lands, and I will establish the oath that I swore to Abraham, your father. Hindi pa siya tapos. Pinangako rin niya kay Jacob. Genesis 28:13. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of Abraham, your father, and the God of Isaac. The land on which you lie, I will give to you and to your offspring.
Sabi ng ating verse, I swore that He swore to give to your fathers. Ito po yung pangakong yun na ibinigay ng Diyos sa mga ninuno ng Israel. Alam niyo mga kapatid, maraming nagtataka o nagke-question. Meron bang karapatan ng Diyos na ipamigay ang lupang yun sa bayang pinili niya? Meron. Karapatan niya ang magkaloob dahil siya ang lumikha. Siya ang lumikha ng lahat. Sabi sa Psalm 24 verses 1 and 2, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. For He has founded it upon the seas and established it upon the rivers. May karapatan po ang Diyos na magbigay ng lupa sa pinili niya at hinirang niyang mga tao niya. Kasayahan niya, kasayahan ng Diyos ang pagbibigay na ito. Hindi niya ibinigay ito dahil sila'y sikat, dahil sila'y mabait, dahil sila'y magaling. Ang katunayan niyan, mga kapatid, kung hindi po nakialaman Diyos, wala pong bayang Israel. Matanda na si Abraham nung siya ay tawagin mula sa Ur of the Chaldees. Wala po siyang meritorious work. Bakit? Siya po ay isang sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. He was an idolater. Yung pong Ur of the Chaldees ay isang bayan na pagano. At doon siya lumaki, at doon siya yumaman. Doon siya tumanda. Tinawag po siya ng Diyos mula roon. At pinangakuan ng lupa, ng descendants, at ng pagpapala. Sa Genesis 12:1-3. Wala namang ginawa si Abraham para kanyang marapatin yun. Dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi binigay ng Diyos ang lupang ito dahil sila ay mabait, sapagkat sila nga ay matigas ang ulo. Hindi binigay sa kanila ng Diyos ang bayang ito dahil sila ay malaking bayan, na magaganda ang mga tao, mababait. Hindi. Kasayahan niya ito dahil sa kanyang pag-ibig, pagmamahal sa kanila. Sa Deuteronomy 7 verses 6-8, ang wika ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises ay ganito, for you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession out of all the peoples who are on the face of the earth. It was not because you were more in number than any other people that the Lord set His love on you and chose you, for you were the fewest of all peoples. But it is because the Lord loves you and is keeping the oath that He swore to your fathers, that the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Sila ay minahal ng Diyos bilang isang treasured possession. Sa 1 Peter, mga kapatid, sa New Testament, chapter 2, verse 9. Ang sabi doon ni Pedro, sa atin bilang mga Kristiyano ay ganito, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Parehong-pareho mga kapatid. Tayo ay pinili ng Diyos, sila ay pinili ng Diyos. Tayo ay binuhay ng Diyos, sila ay binuhay ng Diyos. Kung hindi nakialam ang Diyos sa katawan ni Abraham at ni Sarah, hindi sila magkakaanak na si Isaac. At hindi sila magkakaroon ng lipi at angkan at bayan. Ang kanilang existence ay utang nila sa Diyos Ama, sa Kanyang pag-ibig at pagmamahal sa kanila. Karapatan niya magbigay ng lupa, kasayahan niya na magmahal ng Kanyang hinirang bayan. Kanyang pagpapala ito para sa kanilang kabuhayan. Yung po ang simbolo ng land. Bakit ba napaka-big deal ng land? Gaano ba ka-big deal yung land? Noong panahon na yon, ang land ay kabuhayan. Kahit naman ngayon. Alam nyo, marami nagtatanong sa akin dahil
Marunong daw po ako sa investment. Ano daw po ang magandang paglagyan ng ating mga inipong pera? Ang palagi ko pong sagot, real estate. Ang real estate po hindi nagdi-devalue, hindi nagdi-depreciate. Kahit na magkagera, kahit na magkagulo, ang lupa nag-i-increase ng value sapagkat fixed ang lupa. Hindi na nadadagdagan ang lupa. Sa ating pagyaman bilang isang bansa, tuloy-tuloy lang ang paglago ng value ng lupa. Gayon din ang ibig sabihin ng lupa sa mga taga-Israel, sa kahit na sinong bayan, sa kahit sinong bansa noong araw na yon. Ang lupa po ay kabuhayan. So kanyang pagpapala ito sa kanila para sa kanilang kabuhayan. Sabi sa Deuteronomy chapter 6, verses 10 to 11. And when the Lord brings you into the land that He swore to your fathers, to Abraham, to Isaac, to Jacob, to give you with great and good cities that you did not build, and houses full of all good things that you did not fill, and cisterns that you did not dig, and vineyards and olive trees that you did not plant. And when you eat and are full, then take care lest you forget the Lord who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Pagpapala po ang lupa para sa kanyang hinirang bayan. Ito ang pangako ng Diyos. May karapatan siya, may pag-ibig siya, may pagpapala siya. Ano ang naging katuparan? Nakita naman natin kung paano nila sinakop ang buong lupain. Makita natin record from yung pagpasok nila kung paano nila tinalo ang lahat ng bayan. Magmula sa Jericho hanggang sa southern city, southern kingdoms, northern kingdoms, yung middle kingdoms, lahat tinalo nila. Mula Joshua 13:8 hanggang 14:5, pinakita ang buong summary ng ang nasakop nilang lupain. Baka pwede natin pakita muli yung mapa sa ating slide. Ayan. Ito po yung cities for the Levites na ating pinakita nung last time. Makikita natin ang pangako ng Diyos. Sabi niya, mula sa River Euphrates, nandito banda yun, hanggang doon, sa may dagat, sa may Egypt. Yun po ang pinangako ng Diyos. Yan po ang pagsakop na yan ay katumbas ng kanyang ipinangako. So yung kanyang ipinangako ay kanyang ipinagkaloob. Magmula sa north hanggang sa south, magmula sa west hanggang sa east, lahat yan ay pinangako ng Diyos at yan ang katuparan. Sapat para sa lahat ng mga angkan. Ang lahat ng angkan ay nariyan. Lahat ng tribo, magmula Joshua 15:1 hanggang 21:42, ay nilatag, itinala ng Panginoon ang lahat ng specific na lupa, syudad, bayan, teritoryo na kanyang ipinamana sa bawat tribo, sa bawat angkan ng bayang Israel. Lahat po ay sapat. Pati po yung mga Levites, katulad ng sinabi natin last week, ay nagkaroon ng mga cities, ng mga pasture lands, mga pastulan. Pati sila ay sapat ang pagpapala ng Diyos sa kanila. Yan ang katuparan. Ipinangako ng Diyos at kanyang tinupad. Kaya lang, dahil sa kakulangan ng pagsunod ng Israel, hindi nila naangkin lahat. Ang sabi sa Joshua 13:1-6, ang sabi doon, matanda na si Joshua. Now Joshua was old and advanced in years. Sabi sa verse 2, this is the land that yet remains. All the regions of the Philistines and all those of the Geshurites. Tas pinakita niya kung saan, from Shihor, which is east of Egypt, northward to the boundary of Ekron. So very specific. Lahat ng lupa ito na ito, hindi pa nila nauupahan, nasakop. Kontrolado na nila dahil wala nang laban yung mga armies na yon, pero hindi pa nila lahat sinakop dahil sa kakulangan nilang sumunod. Kanila na yung lupa, aangkinin na lang. Ngunit dahil sila ay hindi sumunod o tinamad o ayaw lang sumunod, matigas lang ang ulo, hindi nila
naangkin lahat. Sa chapter 15, verse 63, and sabi doon, "But the Jebusites, the inhabitants of Jerusalem, the people of Judah, could not drive out. So the Jebusites dwell with the people of Judah at Jerusalem to this day." Alam niyo kung kailan lang napaalis ang mga Jebusites? Panahon na ni Haring David. Sa 2 Kings. Doon lang napaalis ang mga Jebusites. Sa chapter 16, verse 10, ang sabi doon, "However, they did not drive out the Canaanites who lived in Gezer. So the Canaanites have lived in the midst of Ephraim to this day, but have been made to do forced labor." Imbis na sila ang magtrabaho at lipulin yung inutusan ng Diyos na kanilang lipulin, hindi nila ginawa. Dahil sa kulang sa pagsunod, hindi nila naangkin ng buo. Sa chapter 17, verse 13, "Now when the people of Israel grew strong, they put the Canaanites to forced labor, but did not utterly drive them out." Alam niyo, pagbabayaran nila itong ginawa nilang hindi pagsunod na ito. Pero, ang sabi ng iba, so natupad nga ba ng Diyos ang kanyang pangako? Natupad dahil ang lahat ng lupa ay kontrolado na nila. Pero hindi nila maangkin lahat sapagkat hindi pa nila pinaalis. Ang sabi ng Diyos, dapat nilang paalisin at dapat nilang lipulin. Devote to destruction, sabi ng Panginoon. Dahil sa kanilang pagsasalangsang sa kanyang pangalan, dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, devote them to destruction, hindi sinunod ng buong buo ng Israel. Pero naumpisahan nila yung isang pinangako ng Diyos. Merong specific na pangako ang Diyos sa Exodus 23, 29 to 30. Ang sabi niya doon, "I will not drive them out from before you in 1 year, lest the land become desolate and wild beasts multiply against you. Little by little I will drive them out from before you until you have increased and possessed the land." Meron naman palang plano ang Diyos. Hindi naman niya inuutos na biglain ninyo. Unti-unti ninyong lipulin. At habang kayo'y dumadami at lumalakas, tsaka niyo angkinin ang lupa ang aking ibinigay na sa inyo. Sa Deuteronomy 7:22, ganun din po ang sabi ng Panginoon, "The Lord your God will clear away these nations before you little by little. You may not make an end of them at once, lest the wild beasts grow too numerous for you." Kapakanan pa rin ng Israel ang nasa pag-iisip ng ating Diyos. Iniisip niya, pagka nalipol lahat, ang nabakante lahat ng lupa, papasok ang mga bababangis na hayop. Kaya sabi niya, unti-unti lang. Ang utos niya, unti-unti lang. Sa inyo na yung lupa na yan. Huwag niyong biglayin. Pero hindi pa rin nila sinunod. Tahasan nilang hindi sinunod ang inutos ng Diyos, bagkus ang kanilang ginawa nilang mga laborers, forced labor, slave labor, ang mga Canaanites. Dahil dito, mga kapatid, naging sanhi ito ng kanilang pagkatisod. Sa Book of Judges, sa chapter 3, verses 1 to 6, mababasa natin doon, nandun pa rin yung mga nations. Ang sabi doon, verse 3, "These are the nations, the 5 lords of the Philistines, and all the Canaanites, and the Sidonians, and the Hivites, who lived on Mount Lebanon, from Mount Baal Harmon, as far as Lebo Hamath. They were for the testing of Israel." Naging pagsubok sa kanila. "To know whether Israel would obey the commandments of the Lord, which He commanded their fathers by the hand of Moses. So the people of Israel lived among the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites." Dapat pinaalis na nila, hindi sila sumunod. "And their daughters they took to themselves for wives." Ito na ang disgrasya. "And their own daughters they gave to their sons, and they served their gods." Yun ang dahilan kung bakit pinapalipol ng Diyos. Sapagkat alam niya ng patibong ang mga taong ito at maaari silang akitin sa kanilang mga paganong mga kaugalian. Ito na nga ang nangyari. Ilang taon pa lang nakakalipas ng pagkamatay ni Joshua nito sa Judges chapter 3. So mga kapatid, natupad ang pangako.
Pero hindi tinupad ng Israel ang utos. At dahil doon, naging katisuran sa kanila ang mga bayang kanilang iniwan. At alam naman natin ngayon, hanggang ngayon, hindi pa rin nila kontrolado at hawak ang bawat lupang pangako sa kanila ng Diyos. Binigay na ng Diyos sa kanila yan. Pero hanggang ngayon, may gera pa rin. Kalaban pa rin nila ang mga Philistines na nasa Gaza. Kalaban pa rin nila. Sila pa rin ay sinusubok ng mga ito. Mga kapatid, alam nyo, larawan ito para sa atin. Ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng ating kailangan para sa buhay at pananampalataya. Sa ating buhay Kristiyano, ipinagkaloob na ng Diyos ang lahat ng ating kailangan para sa buhay, pang-araw-araw na buhay, at para sa ating pananampalataya. Saan ba sinabi ang pastor? 2 Peter chapter 1 verse 3. Ang sabi doon, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. He has granted to us all things that pertain to life and godliness. His divine power, His Holy Spirit ay nananahan na sa atin. He has granted to us all. Kailangan lang natin sumunod. Hindi bigla, sabi ng Diyos, kahit na unti-unti. Basta susunod kayo. Kaya mga kapatid, huwag kayong mainip. Kuminsan siguro sa buhay natin, tayo naiinip sa ating mga sarili. Na parang hindi ako lumalago, parang hindi ako consistent, parang hindi ako faithful, palagi ako natitisod, palagi ako nadadapa, palagi ako nagkakamali. Konting pasensya mga kapatid. Ang sabi ng Diyos, unti-unti, dahan-dahan. Pero kailangan may progress. Hindi niya po hinahanap ang perfection. Ang hinahanap niya po ay progress. Progress lang po. Alam nyo, kailanman, hindi niya tayo bibitawan. Sabi sa Romans 8:38-39, For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Wala pong pwedeng maghiwalay sa atin sa Panginoon. Hindi tayo matatalo, hindi tayo bibitawan. Kailangan nating lumaban, mga kapatid. Katulad ng inutos ng Diyos sa Israel. Kailangan nating lumaban, katulad na ibinigay niya sa Israel ang lahat ng kanilang pangangailangan. Sa tuwing sila ay susulong sa paglaban at susunod sa utos ng Diyos, sila'y nananalo. Kahit nakulang ang army nila, kahit wala silang chariot, sila ay nananalo. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang lumalaban para sa kanila. Gayon din tayo. Binigyan niya tayo ng baluti ng armor of God. Sa Ephesians chapter 6, verses 13-18. Ganito pong ating mababasa. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. Manalangin daw tayo, manalig daw tayo, gumawa daw tayo ng kabutihan, mag-share tayo ng gospel, sumunod tayo sa kanyang mga salita, at lagi daw tayong manalangin. At ating makakamit ang baluti ng Panginoon na siya naman nating suot sa ating pakikipagdigma sa kalaban ng ating mga kaluluwa. So sa ating paglalakbay sa buhay na ito, katulad ng Israel, ibinigay na ng Diyos ang ating destinasyon. Kailangan lang nating matagalan ang buhay na ito upang ating makamit ang kanyang ipinangako na sa atin.
In fact, atin na. Sabi sa Ephesians 1:7, He has seated us in the heavenly realms. Ephesians 2:7. He has seated us in the heavenly realms. Alam niyo ibig sabihin nun? Tayo na sa langit na. Tayo na sa langit na. Pangakong lupa, kanyang tinupad. Pangalawa, pangakong kapahingahan. Sabi sa verse 44, And the Lord gave them rest on every side, just as He had sworn to their fathers. Rest, kapahingahan. Ipinangako niya ito kay Moses at sa Israel. Sabi niya sa Deuteronomy 12:10, But when you go over the Jordan and live in the land that the Lord your God is giving you to inherit, and when He gives you rest from all your enemies so that you may live in safety. When He gives you rest. Hindi if. Sabi niya, when. Tiyak. He will give you rest. Pinangako niya ito. Yung rest po ay the absence of war nung panahon ng Israel. Yung rest po ay the absence of anxiety. Yung pag-aagam-agam. Dahil merong mga lumilibot na kaaway na maaari kayong pukawin sa gitna ng gabi o di kaya ay saktan. Yung rest po ay rest from warfare. Hindi po rest from labors. Kailangan pa rin nila magtrabaho. Pero kung rest from the enemy. Yung po ay pinangako niya sa bayang Israel sa pamamagitan ni Moses. Sabi niya, when I give you rest. Tinupad niya ito sa kanilang pananakop ng lupang pangako. Tinupad niya ito. Hindi lang dito sa verse na ito, kundi sa verse 11:23. Nung kanilang tinalo lahat yung mga nasa southern kingdom, nasa northern kingdom. Ang sabi doon sa Joshua 11:23, So Joshua took the whole land according to all that the Lord had spoken to Moses. And Joshua gave it for an inheritance to Israel according to their tribal allotments, and the land had rest from war. Pinangako niya ang rest, tinupad niya ang rest. Inialok ito ni Jesus sa lahat ng lalapit sa Kanya. Ito ay inalok sa atin ng ating Panginoong Jesus. Alin, Pastor? Yung rest. Matthew 11:28. Come to me, sabi ni Jesus, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Itong rest na ito, ang talagang rest. Yung rest ng Israel, rest from war. Ito rest from sin, from the heaviness of sin, from the punishment of sin, from the condemnation of sin. Rest. Come to me, all you who labor and are heavy laden, dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating guilt, and I will give you rest. Pinangako ni Jesus, inalok ni Jesus sa bawat sa atin. Itiniyak ng Panginoon ito sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Napag-aralan na natin ito sa Hebrews chapter 4, verses 1 to 11. Ganito po ang ating mababasa. Therefore, while the promise of entering His rest still stands, let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it. Nagbibigay ng babala ang writer to the Hebrews. For good news came to us just as to them. Sino yung them? Ang tinutukoy niya dito, Israel. Ang good news na binigay, there's a land flowing with milk and honey. Sabi nung dalawang spiya, si Joshua at si Caleb. Ang sabi nung 10, pero maraming higanting kaaway. At dahil doon, hindi sila sumunod sa Diyos. But the message they heard did not benefit them. Sino yung them? Yung mga namatay sa wilderness na hindi nakapasok sa promised land. Because they were not united by faith with those who listened. Sino yung those who listened? Si Joshua at si Caleb. For we who have believed
enter that rest. Sino naman ngayon to? Tayo na nanampalataya na kay Kristo Jesus. Inahilintulad niya yung pananampalataya ni Joshua at ni Caleb na sila ay magtatagumpay sa Promised Land. Sa pananampalataya natin na si Jesus, ang ating Joshua, ang ating Yeshua, ay tunay ngang nagtagumpay na sa krus. Inalintulad niya at sinabi niya, "For we who have believed enter that rest, as he has said, as I swore in my wrath, they shall not enter my rest, although his works were finished from the foundation of the world. For he has somewhere spoken of the seventh day in this way, and God rested on the seventh day from all his works. And again in this passage he said, they shall not enter my rest. Since therefore it remains for some to enter it, and those who formerly received the good news failed to enter because of disobedience. Again he points a certain day, today, saying through David so long afterward in the words already quoted, today, if you hear his voice, do not harden your hearts. Ang sabi ni Jesus, come unto me, all you are weary and heavy laden, and I will give you rest. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts. Manalig na kayo. Lumapit na kayo. Umasa na kayo kay Kristo Jesus. For if Joshua had given them rest, God would not have spoken of another day later on. Hindi yun yung rest na final rest. Ang rest na final rest yung inaalok ni Kristo Jesus. Yung ating Joshua. So then there remains a Sabbath rest for the people of God. For whoever has entered God's rest has also rested from his works as God did from his. Hindi na po natin kailangan magtrabaho para sa ating kaligtasan. Ang ating pong kaligtasan ay hindi dahil sa ating ginagawa o nagawa o gagawin pa. Ang ating pong kaligtasan ay dahil sa nagawa ni Jesus. Isang buhay na walang kasalanan. Isang kamatayan para sa ating kasalanan. Ang sabi nga nung isang awit, His robes for mine. Yung kanyang glorious robes ay ibinalot niya sa atin at ang ating makasalanang mga damit, ang kanyang ibinalot sa kanyang sariling katawan. Yan po ang gospel. Yan po ang rest. God's rest has also rested from his works as God did from his. Let us therefore strive to enter that rest so that no one may fall by the same sort of disobedience. Pinangakong kapahingahan ng Diyos sa Israel, ipinagkaloob niya sa lupang pangako. Itong pangakong rest na ito ay isang larawan lamang ng tunay na rest na ipinangako ni Jesus sa lahat ng lalapit sa Kanya. At ang hamon sa atin ng may akda ng Hebrews, ngayon na, today, when you hear His voice, do not harden your hearts. Come and take the rest of the Lord. May pangakong kapahingahan. Ibinigay sa Israel. Tinanggap ng Israel. Tanggapin din ninyo ang pangakong kapahingahan na inaalok ng ating Panginoong Hesus. Pangatlo na kanyang tinupad, pangakong tagumpay. Pangakong tagumpay. Sabi pa rin sa verse 44, not one of all their enemies had withstood them, for the Lord had given all their enemies into their hands. Ipinangako ito, yung tagumpay, yung victory, ipinangako ito ng Diyos sa Israel. Sabi sa Deuteronomy 7:24, and He will give their kings into your hand, and you shall make their name perish from under heaven. No one shall be able to stand against you until you have destroyed them. Tagumpay ang pinangako ng Diyos. Sa Deuteronomy 11:25, no one shall be able to stand against you. The Lord your God will lay the fear of you and the dread of you on all the land that you shall tread, as He promised you. So umpisa ng Joshua, tatandaan natin sa Joshua chapter 1 verse 5,
No man shall be able to stand before you all the days of your life. Malinaw ang pangakong tagumpay ng Diyos. Itinupad niya ito sa Israel. Naalala niyo si Rahab sa Joshua chapter 2 verse 9? Ano ang sabi niya dun sa dalawang espiya? I know that the Lord has given you the land, and that the fear of you has fallen upon us. Pangako ng Diyos yun. The fear of you has fallen upon us, and that all the inhabitants of the land melt away before you. Sa chapter 6 verse 20, pagkatapos nilang umikot sa Jericho, ang sabi doon, so the people shouted and the trumpets were blown. As soon as the people heard the sound of the trumpet, the people shouted a great shout, and the wall fell down flat. Gawa ba nila yun? Pangakong tagumpay, kapangyarihan ng Diyos. Sa chapter 10, naalala nyo yung laban sa mga Southern Kingdom, yung 5 hari, kung saan, ang sabi ng Diyos, chapter 10, verse 8, do not fear them, for I have given them into your hands. Not a man of them shall stand before you. Kaya sila ay sumulong, sila ay nakipaglaban. Sabi sa verse 10, the Lord threw them into a panic before Israel. Sila ay nagkagulo-gulo at sila ay hinabol ng Israel. And as they fled before Israel, the Lord threw down large stones from heaven. And they died. There were more who died because of the hailstones than the sons of Israel killed with the sword. At tinamaan lang yung kalaban. Bakit? Sapagkat ang Diyos, at hindi lang yun. Sabi nga nila, but wait, there's more. No? Pinahinto niya ang araw. Tinigil niya ang pag-igot ng araw. And the sun stood still, and the moon stopped, until the nation took vengeance on their enemies. There has been no day like it before or since, when the Lord heeded the voice of a man. For the Lord fought for Israel. Kapag sila'y sumulong, ang Diyos ang lumalaban para sa kanila. Sa chapter 23, verses 9 to 10, inulit-ulit to ni Joshua. For the Lord has driven out before you great and strong nations, and as for you, no man has been able to stand before you to this day. One man of you puts to flight 1,000, since it is the Lord your God who fights for you, just as He promised you. Nangako siya ng tagumpay, tinupad niya ang kanyang pangako. Alam niyo, may pangako ding tagumpay ang ating Panginoon sa ating buhay Kristiyano, sa ating paglalakbay bilang kanyang mga alagad at tagasunod. Itiniyak niya din ang victory na ito sa atin, bawat isa sa atin. Maaring kayo nahihirapan sa isang habit nyo na hindi nyo ma-break. Maaring meron kayong parang sinisintang kasalanan na hindi nyo matalikuran. Yung siguro yung talas ng dila, yung galit, yung biglang iritasyon na parang hindi nyo mapagtagumpayan. O kaya yung katamaran na magbasa ng Biblia araw-araw. O yung pagkakalimot ng inyong pananalangin sa Kanya sa tuwi-tuwi na. O kung minsan ay parang inahalintulad nyo ang lahat ng inyong nakukuhang blessing na nagmumula sa inyong sariling lakas at kamay. Nakakalimutan natin ang Diyos sa tuwi-tuwi na. Yan ang ating battles, di ba? Kailan ba tayo mananalo dyan? Mananalo ba tayo dyan? Kinakalaban natin araw-araw yung hirap ng buhay. Ang hirap maghanap buhay. Ang hirap ng traffic. Ang hirap ng gulo. Ang hirap ng ekonomiya. Ang taas ng presyo. May laban pa sa West Philippine Sea. Ano ba, Panginoon? Tayo ba'y mananalo? Romans 8:31 to 37. What then shall we say to these things? Sabi ni Pablo. If God is for us, who can be against us? Nung kami kabataan, ang tawag namin dyan, resback. Ang Diyos ang ating resback. No? Nung ako'y bata, ang palagi kong resback yung kuya ko. Kaya lang, mabilis ko siyang naunahan. Naging mas matangkad na ako sa kanya. No? Kaya hindi ko na siya resback. Ako naging resback niya. No? Ito ang ating resback, mga kapatid. If God is for us, who can be against us?
Pakinggan niyo yung susunod na verse. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Nagkukulang ba kayo sa all things? Ibinigay niya nga si Kristo para mamatay sa inyo, para kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tapos yung buhay ngayon, nag-aalintana kayo kung siya ay tutupad sa kanyang mga pangako sa inyo. Ang sabi niya, I will provide you all things that you need according to His riches in glory in Christ Jesus. Who shall bring any charge against God's elect? Pinagdududahan ba ninyo ang inyong salvation? Dahil sa inyong paulit-ulit na pagkakasala? Who shall bring any charge against God's elect? If it is God who justifies, who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Ang sagot doon, wala. No one, nothing, none of those things. Wala sa mga bagay na yun na maghiwalay sa ating Panginoong Hesus. As it is written, for your sake we are being killed all day long, we are regarded as sheep to be slaughtered. Kuminsan yan ang ating pakiramdam sa ating buhay. Para tayong ginigilitan unti-unti. No, sabi sa verse 37, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. We are more than conquerors through Him who loved us. Pangakong tagumpay, tiyak na tagumpay. Huli sa lahat, pangakong katapatan. Verse 45. Ito ang favorite ko sa lahat. Not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. Not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass. Inulit pa niya. Not one word. All came to pass. Pinangako niya ito ng Diyos mismo kay Joshua. Sa umpisa, sa chapter 1, verses 6 to 9, di ba? Sabi niya, be strong and courageous, for you shall cause this people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, being careful to do all according to the law that Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. This book of the law you shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that it is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed. Bakit? For the Lord your God is with you wherever you go. Pangakong tapat. Tiniyak din ito ng Panginoon sa atin na lumalakbay sa buhay Kristiyano na ito. Napakarami niyang pangako. Nilista ko nga sana lahat. Hindi natin mababasa lahat. Pero babasahin ko ang ilan. Sa Ephesians chapter 1 verses 13 to 14. Ang sabi doon, in Him, in Christ, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee, the earnest money, the non-refundable deposit of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Alam niyo kung bakit bibigay? Kasi it is to the praise of His glory. Hindi ipapahiya ng Diyos ang kanyang kalwalatian. Kanyang tutuparin because it is to the praise of His glory. Colossians chapter 3 verses 3 to 4. For you have died. You have died to sin. You have died to this life. For you have died and your life is hidden with Christ in God. It's hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears,
then you also will appear with Him in glory. Pangakong tapat. 1 Peter chapter 1, verses 3 to 7. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Hindi natin kayang i-born again ang sarili natin, mga kapatid. He has to make us alive again. He caused us to be born again to a living hope, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. In this you rejoice, though now, for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Hindi tayo mapapahiya, kasi siyang mapapahiya kung tayo ay matatalo. Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Kinote ng Hebrews sa Joshua 1:5. Philippians 4:19, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Joshua at kanyang tinupad ng buong katapatan. Not one word of all the good promises that the Lord had made had failed. All came to pass. Kung naging tapat ang Diyos kay Joshua at sa Israel, di ba't lalo siyang magiging tapat sa ating Yeshua na nangako sa atin na tayo'y dadalhin niya sa kalwalatian. Mga kapatid, kayo ba'y nanghihina sa inyong buhay Kristiyano? Lahat naman po tayo, di po ba? Nanghihina sa pangangatawan, nanghihina sa ating kalooban, nanghihina sa ating pananampalataya. Kapitan natin ang katotohanan ito. Not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass. Tayo po'y tumayo. Tayo mananalangin. Panginoong Diyos, tunay nga na kayo ang aming kanlungan. Kayo ang aming pag-asa. Ang aming buhay ay nasa inyo. At dahil ito ang katotohanan, at kami ay nanalig sa inyo, natitiyak namin na ang tagumpay ay nasa amin na dahil kay Kristo Jesus. Kaya ngayon, humayo kayo. Taglay ang kanyang pagpapala, ang tapang ng loob na nagmumula sa mga pangakong totoo ng Diyos. At pagtagumpayan ninyo, mga kapatid, lahat tayo, ang lahat ng ating pagsubok at pakikipagdigma sa kalaban ng ating kaluluwa at bigyan natin ng tagumpay, ang pangakong tagumpay ng ating Panginoong Diyos na walang kahit na anong salita niya ng pangako ang hindi niya tinupad para sa atin. Nawa ito ay mangyari para sa kalwalhatian lamang ni Jesus na ating mananakop at tagapagligtas. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po.